Hello Tune-Uppers and welcome back to the Relationship Tune-Up. I'm your host, Sir Joe. Sa episode na ito, i-tune up natin ang ating spiritual foundation gamit ang isa sa pinakasikat at pinakamalalim na verse sa buong mundo, ang 1 chapter 3, verse 16. Minsan, kapag inisip natin ang salitang love, ang pumapasok sa isip natin ay romantic movies, butterflies, ang mga cheesy lines sa social media. Pero ang tunay na definition ng love ay matatagpuan sa Bible. Ang verse na ito ay hindi lang basta love story. Ito ang pinakamatinding declaration of love na naibigay sa atin. Pakinggan natin ang mensaheng ito. Ganito ang ating core verse. Sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay huwag mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Tingnan natin ang tatlong powerful words na bumubuo sa verse na ito. Una, ang extent ng pag-ibig, sapagkat gayon na lamang. Hindi lang basta nagmahal ang Diyos. Walang limitasyon, walang kondisyon. Ang pag-ibig niya ay so intense, so immense. Kaya nga ginamit ang phrase na gayon na lamang. Imagine the intensity. Hindi ito dahil good ka, minahal ka niya despite everything. Ikalawa, ang proof ng pag-ibig. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak. Ang pag-ibig ay hindi lang salita. Ito ay action. Ang pinakamataas na pruweba ng pag-ibig ay ang sakripisyo. Ang Diyos mismo ang nagbigay ng pinakamahalaga sa kanya. Ito ang ultimate labor of love. Hindi natin kailangang mag-work hard para mahalin niya tayo. Siya mismo ang nag-work hard para maabot tayo. Pangatlo, ang resulta ng pag-ibig. Huwag mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang resulta ng pag-ibig na ito ay hope and a future. Hindi ito temporary fix sa problem mo. Ito ay assurance ng eternal security. Dahil sa pag-ibig na ito, hindi na tayo mapapahamak. Binigyan niya tayo ng second chance. At ito ay chance na may kasamang buhay na walang hanggan. Ano ang tune-up message natin dito? Dalawang bagay na dapat nating i-apply. Una, stop earning, start receiving. Huwag mong subukang bayaran o suklian ang pag-ibig na ito sa pamamagitan ng pagiging perpekto. Hindi mo kaya. Ang kailangan mong gawin ay sumampalataya, magtiwala at tanggapin ang regalong ibinigay niya. Ang unconditional love ay hindi hinihingi, tinatanggap ito. Pangalawa, be the proof. Kung nararamdaman mo ang pag-ibig na gayon na lamang ang intensity, you have to be the proof of that love sa mundo. Paano mo i-apply ang gayon na lamang na pag-ibig sa partner mo, sa pamilya mo, at sa mga taong mahirap mahalin? Simulan mo sa pagmamahal ng walang kondisyon, tulad ng ginawa ng Diyos sa iyo. So yan ang challenge natin for this week. I-internalize ang 1 chapter 3 verse 16. Itanong sa sarili, paano ko i-apply ang pag-ibig na gayon na lamang sa buhay ko? If this sharing helped you reflect, please don't forget to like this video and subscribe to our channel para lagi kang updated sa mga bago naming spiritual and relationship tune-ups. Let me know in the comments kung anong verse ang gusto mong i-share natin next time. Maraming salamat sa pakikinig. Always remember, i-tune up natin ang relationship natin sa Lord.